Personally, ang ganda kasi ng vision ng FOI. Baka darating yung panahon na gone are the days na tapos na kami sa youth stages namin at hindi pa rin ito napasa at nakabinbin pa rin siya sa bicameral Congress. Kaya nga, curious kami kasi very need. There is really a need. So, kung ngayon is parang ang problema, transition, prioritization, at least clear sa amin kasi kahit pa andyan siya sa Philippine Development Plan, sa PDP, kung hindi siya nakasali sa executive agenda, baka makalimutan. Yung financial inclusion, hindi lang yan sa BSP, but whole of government, whole of nation effort siya. So, as of now, may 21 government agencies working together. At yung NSFI 2022 to 2028, yan yung parang strategy map ng mga government agencies para ma-achieve yung financial inclusion and financial resilience ng mga Filipinos. Para saan ba yung FOI? So yung isang benefit niya is na-increase yung transparency sa government. Kapag may working mechanism, kapag merong proseso ang isang ahensya, kung paano ba kukuha ng impormasyon sa kanya ang taong bayan, mas nagiging niya yung public trust. May kita mo na transparent yung pamamalakad ng ahensya ng gobyerno na yon. So, it allows the government offices to be transparent. We are here in the FOI Youth Ambassadors Camp. Very important that when we are allies to become FOI members and implementer in the field, kailangan importante na you always seek permission. Diba? You cannot access information to somebody else you know unless there's a permission. And the same space, the same thing with the space, Safe Space Ordinance, no, Act, batas talaga siya ng buong Pilipinas na kailangan may permiso.